No matter what situation we are in, whether good or bad, as long as you're here on earth, it's all for our good. Ever since you have uttered out of your mouth wholeheartedly when you say, Jesus, I accept you as my Lord and Savior, God grabs you by His hand. Fear not, says the Lord, for I am with you. I will uphold you with my victorious right hand. And nothing, no one can snatch you away from God. Kaya po, ang bawat isa sa atin ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Lalong-lalo na kapag narinig mo na ang salita ng Panginoon, pero mas ginusto mo pa rin lumakad sa mundo, mahal ka ng Panginoon at gagawa siya ng paraan para ibalik ka niya sa Kanya. Makinig po kayo mabuti dahil ito po ay para sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga tumanggap kay Jesucristo, pero mas you are indulging yourselves to the worldly desire. And when that happens, this is the message of the Lord for you. No? Mas mamabutihin pang kunin ka na lang Panginoon habang ikaw ay may conviction pa kaysa wala. Alam niyo ho, meron ako isang kaibigan, kakilala, na kung saan babae ho siya. I was asking the Lord, bakit mo siya kinuha in this early, kasi bigla na lang siya nagka-cancer. Then out of the blue talagang patay. Then sabi sa akin ng Panginoon, it's better for me to grab her today while meron pa siyang conviction. Mas maganda nang kunin ko siya ngayon kaysa she will indulge herself to the world. Kung saan, alam niyo yun, kasi hindi natin marirealize na we are indulging ourselves to the world and little by little, nawawala na tayo sa kamay ng Panginoon. Nothing can separate us from the love of God. It's only our decision that could separate us from the love of God. If the enticement of the world causes you to go out of the hand of God, then, alam niyo po, mas mamabutihin pa ng Panginoon na iuwi ka na habang ikaw ay may tiwala pa sa Kanya. And that's yet again, hindi natin mapufulfill yung pinakapanawagan natin dito sa buhay, which is yung pag-uusapan natin ngayon. In the last couple of Sundays, we talk about yung authority natin, yung dominion natin bilang mga tauhan ng Panginoon. And also, we talk about last Sunday regarding not flirting with the world. O kung saan tayo ay mamabutihin natin hindi tayo nakikipaglaro sa mundo na kung saan ikaw ay may kaalaman na sa katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon, pero we are still indulging ourselves to the worldly desire, like watching pornography, compromising our ethics o yung ating morals na kung saan na kahit na alam mo naman yung katotohanan, ikaw pa rin ay nakikilive in. Such as this. This is what we call indulging or sabihin na natin nakikipag-flirt tayo sa mundo. And the Lord says, the Lord has nothing to do with these kinds of people. And He even told us in Hosea na kung saan yung mga lalabas na anak na galing sa'yo, kapag ikaw bilang isang magulang na ikaw ay nakikipag-flirt pa rin sa mundo, sabi ng Panginoon, yung anak mo, I have nothing to do with your children. And that is a very dangerous thing. And we think like, hindi, akong bahala. You don't know what you're talking about. When the devil says, yung binasa kanina ni Pastor Jan, na the devil comes to steal, kill, and destroy. Alam niyo po, yung galit ng kaaway sa atin is so much so, kapag walang mga anghel ng Panginoon, patay tayong lahat ngayon. Alam niyo ho ba yun? The demons, the princes, the watchers are very powerful.
But great is the Lord, He is much more powerful than anything else. The devil is not actually afraid of you. He's actually afraid of the blood of Jesus upon us. Christ that lives in us. Kaya alam na alam ng demonyo kapag ikaw ay may Jesus sa iyong puso. God will send His angels. Now, in Romans chapter 8 verse 1 to 8, ito yung pagbubulay-bulayan natin ngayong umaga. Sabi niya dito, Therefore, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Now, we all know the process of all of these things because it is the Lord Jesus Christ who has set us free at the cross of Calvary. Now, there are two laws. May dalawang batas na pinag-uusapan dito sa versikulong ito na hindi natin masyadong na pagbubulay-bulayan masyado. Okay, makinig po kayo. Verse 2, law of the Spirit of life in Christ Jesus and the law of sin and death. It is the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. Ito yung pag-uusap-usapan natin. Pero bago tayo pumunta doon, basahin natin yung kabuuan ng bersikulo para maintindihan natin kung saan tayo pupunta. Ayan. Verse 2, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh. We all know that every sin committed, there's always a consequence o kaparusahan. Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Separation from God. Nung unang panahon sa Israel, magkakaroon ka lamang ng kapatawaran na kung saan ikaw ay magsasacrifice katulad ni Adam and Eve. Si Adam and Eve, ang unang sacrifice na nangyari sa kanila, yung binalot sa kanilang damit ng Panginoon. Kasi sabi ni Adam and Eve, bakit kami hubad? It's because the glory of God was removed. Doon yung namatay sa kanila kasi they have sinned against God. And the Lord saw them, kumuha siya ng animals, and yung balat ng animal, yun yung pinambalot sa kanila, ginawang damit. Yun yung unang sacrifice. And it was a command to them na dapat meron silang sacrificial sa kanilang mga sins. May mga ano ito sa tinuro ito ni Moses, which we're not going to talk much about it. But the thing here is, all of these things na dapat natin gawin para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Ngunit hindi na natin ito kailangan gawin dahil si Jesucristo na ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Kaya kung sino man ang tatanggap kay Jesucristo bilang Diyos, tagapagligtas, sa sakripisyong ginawa niya para sa ating lahat, sa paghugas sa ating kasalanan, ngayon, yung dugo ni Kristo ang naghuhugas sa atin. Kasi yung dugo ni Kristo ay sabihin natin napaka makapangyarihan na to the point na hindi na natin siya kailangang ipako araw-araw. Because once and for all, He did it 2,000 years ago. Amen? Verse 4. So that the requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who are according to the flesh set their minds in the things of the flesh, but those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace. When God says that you are of the Spirit, everything you will seek is for the Spirit. Ito yung truly, ito yung truly binigay mo yung sarili mo sa Panginoon. Okay? Now,
with all of these things said, para ang shortcut o sabihin nating summary ni itong pinag-uusapan natin, you are now free from the law of sin and death. You are now in the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Andun na tayo sa batas ni Jesus. Maalala nyo nung sinabi ko po sa inyo, yung tinuro natin yung mga dominions, yung prince, yung mga watchers na kung saan kapag hindi natin tinake yung dominion over the land, it is the fallen angels who will take over the power that God has given you. Okay? Ibig sabihin, kapag ikaw, taga-amsik ka, hindi mo pinanghawakan yung panawagan mo at tinake yung para sa'yo, kukunin yan ng kaaway. Okay? So ngayon, pag kinuha ng kaaway, yung batas ng kaaway ang mapapangyari. Alam niyo bang sumusulat ng batas ang mga demonyo? Rulers of darkness. Kapag naset na ni principality, yung authority sa land, papasok na ito ngayon si rulers of darkness. Si rulers of darkness, siya yung magsusulat ng mga batas sa lugar. Okay? Halimbawa, alam naman natin yung mga nangyayari sa AMSIC. Ano ho? Lately, sino ba yung mga, sinabi kasi sa akin ng Panginoon, the rulers of darkness are starting to write that there will be suicide in this place. Ano nangyari? Ilan yung mga suicide recently dito sa lugar na ito? Now, I'm telling you, if we as Christians, we will not take hold of what God has given us, the devil will take over the land. And of course, yung taking over starts inside the house. Okay? Hindi mag-i-start yan sa community tapos yung house mo, gula-gulanit. Sa house muna. And when you see that the power of the Lord is upon you, makikita mo there is regulation inside the house. There is covering. There is the presence of God. You will see respect, may paggalang, at may takot sa Diyos. Kaya kapag may mga anak kang pasaway at namumuhay sa kasalanan, reprimand them. You are a parent. Pastor, hindi ko na kasi masabihan kasi malaki na. Sa'yo ang bahay. E di palayasin mo. Pastor, baka mapariwala sila. Let it be so. Alam nyo ang laging word sa amin ni Mama Dang sa kanila, Pastor, lumayas kayo dito pag di kayo marunong sumunod. Susunod na ko eh. Ganon kami palagi, lalo nung malilit kami. Pero think about this. If you will not take dominion over your house, the devil will take dominion over it. Okay? So ngayon, bago tayo ma-recap natin yung previous is, let's go in dun sa ating kailangang pag-usapan na yung law of sin and death causes us to be separated from the Lord, and eventually the devil grabs the authority and he takes over. Ngayon si rulers of darkness, kung ano yung mga sinulat niyang batas, yun ang mapapangyari sa buhay mo at sa lugar mo at sa bahay mo. Nagets natin yun? Ngayon, sabi ng Panginoon, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Ibig sabihin, yung law na ni Jesus ang mapapangyari sa iyo. Assuming you are committed to give up your life and give it to the Lord Jesus Christ. Kasi ganun ang pagiging Kristiyano. Ano ho? So the law of the Spirit of life in Christ Jesus is something like this. Your mind becomes stronger the more you hear the Word of God. Yung isip natin nagiging mas malakas. In terms of kapag sinasabi ng demonyo sa'yo na kawawa ka naman, wala ka ng pag-asa, wala ng hope. O kaya sabihin natin, pag ini-entice ka ng demonyo na gawin mo ito, masarap to. Gawin natin, ito, lahat ng bawal, masarap. Yan ang laging sinasabi ng kaaway. Ngayon, ang isip mo ay magiging malakas kapag patuloy ka nagbabasa ng Biblia. Okay? So, the more we read the Word of the Lord, Pastor, kasi pag binabasa ko ang Biblia, inaantok ako eh. Alam niyo po,
Kapag ganun pa rin, ibig sabihin may hawak pa rin sa inyo ang kaaway. You must continually push through that moments. Kasi pag hindi mo ipupush yun, mananakawan ka. Nasubukan nyo na hubang manakawan? O ma-hold up? Nakuha lahat ng pinag-ipon at pinagpawisan ninyo? Hindi ba nakakaano yun? Ito, wala ka naman pinagpawisan dahil binigay sa atin lahat ni Kristo. Ngunit, sayang. Kasi para naman sa'yo yun. Okay? When we talk about the law of life, law of the Spirit of life in Christ Jesus, ito yung mga kailangan natin gawin. You must surround yourself with people with the same godly mission. Hindi dapat tayo nakikipag-hangout sa mga alam nating ipapariwala tayo. Okay? O sige, magkaaminan tayo ngayon, no? Sino sa inyo ang born leader? Pinanganak kayo na, alam nyo, leader kayo, yung lagi kayong sinusundan, lagi kayong kinukuhanan ng opinion. Sige nga, magtaas ng kamay yung mga pinanganak na, alam mo, susundan ka. O ilan lang. O sino sa inyo yung born as follower, yung sunod kayo ng sunod? Sige, sila na lang mag-lead, sila na lang ano. Sige, gusto ko yung ano nito, gusto ko yung pananaw nito, susundan ko siya. Sige, magtaas ng kamay. Sino yung ganon? Okay, listen to me. Listen to me. Listen to me very carefully. If you are born as a follower, mas vulnerable ka sa enticement ng kaaway. Kaya, ikaw, surround yourself with people who have the same godly mission. May panawagan, Pastor, ano magagawa ko sa trabaho ko? Surrounded ako ng mga ganitong tao. Anong pwede kong gawin? The more you need to be inside the presence of God. Okay? Dahil kapag hindi mo isusurround yung sarili mo with the people with same godly mission, madali ka mahihikayat palabas. When you are a born leader, mas madaling umiiwas sa ganun eh. Pero kapag you are born as a follower, mas madali kang ma-impluwensyahan. That's why you must continually seek the Lord and steady your spirit with the presence of God para hindi ka mabilis ma-impluwensyahan. Okay? As much as possible, ito yung hindi nakikita ng tao, keep listening to gospel music. And you will surround yourself with the Spirit of God. Stop listening to secular music. Ulit-ulitin ko po yan sa inyo ngayon. Kasi yung music ngayon, iba na. Nagsimula yung manipulation ng kaaway in the whole world since 1920. Okay? So every music that was composed 1921 onwards are all manipulated for you to get out, or to take you out of the presence of God. Okay? Now, when we talk about the law of the Spirit of life in Christ Jesus, you must continually stir the word inside your heart. Ito, nakasulat sa Bible. And sabi sa Bible din, seeing and hearing the word of God includes reading the word of the Lord and hearing the preaching of the word. Okay? So makinig tayo ng mga preaching. Alam ko po meron tayong preaching, meron tayong YouTube where you can listen to it, but also listen to some people na alam niyong may matinding pananampalataya. Wag lang po kayo makikinig dun sa mga, minsan kasi nakikita ko ngayon sa social media, ang dami ng mga perverted teachers na kung saan kino-compromise na nila yung kanilang faith just to please other people. Okay? Just to please the community. Biruin nyo, merong church sa Amerika na kung saan sinasabi nilang ng pastor nila na okay lang na maging bakla. Okay? Okay lang daw. Mahal ka pa rin ni Lord. Mahal ka talaga ni Lord. Pero yung practice mo mali. Alam niyo po dito sa simbahan natin, hindi pwede po yung pusong mamon yung na-offend tapos hindi na mag-a-attend. Alam niyo itong simbahan natin, pang matigas Yung pambakal. Pambakal na pananampalataya dahil I will continually offend you. Mas gusto ko nang ma-offend kayo kaysa ma-offend ko si Lord.
Kasi kapag na-offend ko kayo at naniwala kayo, eventually, you will go to heaven. Pero kapag inaro ko kayo na kung saan hindi kayo na-offend sa mga pinagtuturo ko dito, ma-offend si Lord sa akin at kasama ko kayong mapupunta sa impyerno. Okay? So, mas mainam na po yung ganun. Ano ho? Now, as we are in the law of the Spirit of life in Christ Jesus, we must be spiritually minded. So let the words of your mouth and the meditation of your heart always be acceptable in God. Words of your mouth, everything that comes out of your mouth, and the meditation of your heart, yung palagi mong pinagbubulay-bulayan. Okay? Ano ba yung madalas na pinagbubulay-bulayan natin dito sa buhay ngayon? Kailangan ko yung ganito. Bilang magulang kailangan ko yung ganito. Kailangan ko yung ganyan. Pag hindi ko na-provide ito, saan kaya ako kuha? Yan. Pagbubulay-bulay yon. Okay lang yon as a parent, pero kapag nag-concentrate ka masyado doon, doon puputi yung buhok mo. Okay? Doon ka magkakaroon ng mga sakit. Okay? Pero sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, rejoice always. In every circumstances, in trials and tribulations in life, you must always rejoice. Take joy in every circumstances. Amen po ba? Let me emphasize this at para malaman po ng bawat isa sa atin na ang inyong mata sa tuwing kayo tumitingin, ang inyong ilong sa tuwing kayo humihinga, ang inyong tenga sa tuwing kayo nakikinig, ang inyong dila sa tuwing kayo ay kumakain ay nakakalasa, ang inyong balat na nakakaramdam ng paghawak ng ibang tao. Alam niyo ho ba, ang lahat ng parting ito ay, makinig ito ay lahat ay pintuan patungo sa iyong kaluluwa. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Sa everything na na nakikita mo na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, pwedeng pumasok sa kaluluwa mo. Mai-impluwensyahan. Ang pag sinabi natin kaluluwa, yung mind, will, and emotion. Ang nagdadirect sa ating decision. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng nakikita mo, pwedeng ma-impluwensyahan ang inyong kaluluwa. Okay? Lahat ng inamoy mo, pwedeng ma-impluwensyahan ang inyong kaluluwa. Kahit na yung amoy ng sinigang, Pastor, oo, may impluwensya yan kasi maalala mo Pero kaya alam nyo, kaya alam ng kaaway ito na ang all of these parts of our body, physical body, are gateway to our soul. Kaya nga yung iba, ginagawa ng demonyo na addict. Alam nyo ho bang may na-create na sa Latin America na kung saan kapag hinit-hit nila yung drugs na yon, para silang napoposes? Yun talagang para silang zombie na wala na sa tuliro. Nakaduko na lang silang gano'n, no? Possess. It is a gateway. So anything that you smell could actually influence your soul. And everything that you hear, kapag kayo nakikinig ng madalas ng puro kabastusan at kalibugan, pasensya po sa salita, ano ho? Yan ay mai-impluwensyahan ang inyong kaluluwa. At kapag na-impluwensya ng kaluluwa mo, madadamay ang pamilya mo. Kasi aalingasaw yan Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga pinakikinggan. Makinig naman, ito yung last. Lasa sa kayong pandama. Alam niyo ho ba na ang dila mo, ang lips mo, kapag humalik ka ng isang tao, yung espiritu ng taong yun ay pwedeng mapasa sa'yo. O yung sabihin na natin, kung ano yung nagpo-possess sa taong yun, ay pwedeng pumasok sa'yo. Kaya bilang isang Kristiyano, kapag ikaw ay isang Kristiyano na, kasi sabi ni Pablo, ang isang mananampalataya ba ay okay lang makipag-apit sa isang prostitute? No. Kasi yung espiritu ng prostitute na yon, ang lahat ng nakiapid sa kanya ay pwedeng pumasok sa iyo sa pamamagitan lang ng paghalik.
at pagdama. At more so, kapag nakipag-sexual intercourse ka sa kanila. These are gateways to our soul. That's why you must protect your eyes, your ears, and everything na nabanggit ko po kanina. Because this is very dangerous. Exposing yourself with worldly elements of the world could potentially destroy you through these way gates. Kaya ingatan po natin. At alam niyo po, sa tuwing manonood tayo ng hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, it is the power of the devil getting stronger in us. Nagsisimula yan sa atin. At sa palagay natin, okay lang, and eventually makikita mo yung mga anak mo nagmamanifest sa kanila. Kaya ingatan po natin ito. So if you leave the members of your body, your mind, will, and emotion in contact to the world, sabi niya dito, another law will be activated. Instead, the law of the Spirit of life in Christ Jesus, the law of sin and death will manifest. Again, uulitin ko. Again, I will repeat. If you continually indulge yourselves to the worldly desire, nasubukan nyo na, ito yung isang example. Kailangan ko narinig ko si Lord, magbigay ka ng example para maintindihan. Ito yung worldly desire. Have you ever felt this na kung saan meron kang hinahanap na pagkain? Ito, normal tayo, lahat tayo kumakain. Meron tayong hinahanap na pagkain na kung saan alam mong bawal sa'yo, tapos bumili ka pa rin. Ito tapos nahuli ka, tapos sinabihan ka na, bawal sa'yo yan eh. Tapos ito yung reaction mo, minsan lang eh. Nagalit ka na. O makinig kayo mabuti That is dangerous. Kasi yung dila mo, hinahanap yung lasang yun. At akala mo okay lang kasi pagkain lang naman. Walang pinagkaiba yan sa addict. Yung addiction mo lang ay hindi ka pwedeng ikulong. Hindi naman pwedeng sabihin, masyado ka na mataba, kukulong ka na. Walang ganun, di ba? Walang pakialam yun. Basta pero alam mong bawal sa'yo. Kasi nakaka-apekto sa health mo. Okay? Yun ang ibig ko sabihin doon, you are exposing your tongue, taste, as an open door to your soul. And when that happens, the law of sin and death manifests. Yun yung hindi natin nakikita. Agad-agad ba yun, Pastor? May conviction muna. The Lord will convict you. Siguro mga 3 beses kapag hindi ka nakinig, then boom! Something will happen to you. Pag hindi ka pa nakinig. So when you open yourselves in contact, I'm talking about itong soul gates natin. Mata, ilong, tenga, panlasa, pandama. Soul gates yan. Kaya sinasabi ng mga ibang kalalakihan na okay lang naman kasi wala namang mawawala sa amin kapag kami ay sa prostitute. No. Yung espiritu ng babae papasok sa iyo. Hindi yung mismong espiritu niya. Ibig sabihin, yung nagpo-possess sa kanya. Kaya nga sabi ni Pablo sa salita ng Panginoon sa kanyang epistles, one of his epistles, sabi niya na kapag ikaw ay mayroong unbeliever na asawa, huwag mo siyang iiwan. Kapag hindi naman siya nangangaliwa or whatever, huwag mo siyang iiwan. Dahil sa pakikipagsalo nyo, yung sa sexual intercourse nyo, siya ay nababago.
Alam niyo ba yon? Ibig sabihin, pag Kristiyano ka, tapos hindi Kristiyano yung asawa mo, kapag nagkakaroon kayo ng labing-labing, yung Espiritu ng Diyos napapasa sa kanya because the Spirit of the Lord is stronger. Assuming na mainit yung isa sa inyo o yung Kristiyano sa Panginoon. O sa pastor, pwede na kami mag-asawa ng unbeliever. Pero sabi ng Panginoon, do not yoke with unbeliever. Amen? Lalo na kapag single po kayo. Pero sabi ng Panginoon, kapag asawa mo na, hindi mo na pwedeng hiwalayin eh. Andun na kayo eh. So continue and just pray for that person. Amen? Okay. So, if we expose ourselves to these worldly desires, the law of sin and death will be activated in our lives. Law of sin and death. Alam natin, ang law of sin and death, ito yung establishment ng Satan's kingdom. So ito yung tinatawag nating yung prince, yung rulers, their law, yung mga law nila will be activated. Okay? Ang iniisip kasi mostly ng mga Kristiyano sa bawat isa sa atin na, Pastor, ang dami namang batas na kailangan natin gawin. Kailangan natin gawin to, kailangan natin gawin yan, kailangan natin gawin to para tayo mapanatili. Alam niyo po, ito yung sasabihin ko sa inyo, When we say the law of the Spirit of life in Christ Jesus, we're not just considering a set of rules to follow. But the Bible says in Jeremiah 31, verse 33, But this is the covenant which I will make with the house of Israel. After those days, declares the Lord, I will put my law within them. I will put my law within them. Sabi niya dito, and I will put my law within them and on their hearts, and I will write it. And I will be their God, and they will be my people. Jesus fulfilled this at the cross of Calvary. So sa Hebrews chapter 8 verse 10, sabi niya dito, This is the covenant that I will make to the people of Israel. After that time, declares the Lord, I will put the laws in their mind and write them on their hearts. And I will be their God, and they will be my people. Jesus is going to write His laws in your heart, in my heart. This passage indicates that a new covenant through Jesus fulfills the prophecy from Jeremiah, emphasizing a transformative relationship with God's laws are internalized by believers rather than just adhered to externally. Ang iniisip kasi po natin na yung ang dami naman natin kailangan sundan, kailangan gawin. Pastor, paano ba yung pwede nating dito magawa para mas madali? Alam niyo po, si Jesus ang magsusulat ng kanyang batas sa inyong puso. Amen? Ang kailangan lang natin submission. Submit to His will. When we surrender our lives to the Lord, He sits in the temple of our hearts. Okay? Listen to this. You and I are temples. We are like a house. If the Lord Jesus Christ does not sit in our hearts, somebody else will sit in your heart. By default, when you don't know the Lord, by default, the devil will sit in your heart. Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi ako magpapaupo ng kahit sino. Ako mauupo sa sarili kong trono. No. Human beings are made this way. Ginawa tayo ng ganito ng Panginoon. Na kung saan we are like an empty vessel. And yung completeness natin ay makukuha lang natin kapag hinayaan natin si Jesus ang uupo sa ating puso. Okay? Nagets ba natin yan? Now, when Jesus rules in our soul, He takes dominion over us. Siya ang magro-rule sa atin. Parang ang mangyayari nito ganito.
When we truly surrender our lives to the Lord Jesus Christ, He sits in our temple of our hearts, like we are possessed by the Holy Spirit. Ang totoo niyan, lahat tayo ay possessed ng banal na Espiritu. Amen? Kapag hindi ka possessed ng banal na Espiritu, iba ang magpo-possess sa'yo. When the Lord says, "My Father and I are one," and God says, He will bring you and me into the circle. And we are going to be one with the Lord Jesus Christ. When God says He will set the rules in our heart, hindi na natin kailangan mag-struggle. We don't need to struggle kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Kasi eventually, you will realize. Ang growth kasi ng pagiging Kristiyano, hindi naman ganun, andun ka agad sa taas. No. Process po yan. Little by little. Merong mga mabilis mag-mature, merong mabagal mag-mature. At bilang leader at isang pastor, ang pinopokusan ko talaga palagi, yung mga mabilis mag-mature. Kasi they could also be leaders and help yung mga slow learners. Okay? May mga ganun kasi. So, alam nyo po, kaya kailangan nating ibigay ang ating puso, truly surrender to the Lord. When Jesus rules our soul, since He called us to take dominion over all the earth, according to Genesis chapter 1, verse 26 hanggang 28, Jesus takes over the physical place we are at. Jesus takes over the place you are called to. Okay? Kung saan ka man magpunta, Jesus takes over that place because of you. Amen? Halimbawa tayo, tinawag tayong mag-minister sa AMSIC specifically. Then Jesus takes over this place. Amen? Pero alam niyo po, there is war between good and evil in the spirit realm. Kaya meron tayong struggle dito ngayon eh. Pero hindi tayo susuko. Kasi ngayon pinakita na sa atin ng Panginoon kung ano yung dapat natin gawin, continually gawin natin. Kasi kapag pababayaan natin dito, magro-rule ang kaaway. Pag nag-rule ang kaaway, tayo lahat ay kawawa. Amen po ba? So, when Jesus rules your soul, He takes over the land where you are at and He destabilize niya yung kingdom ni Satan. At least in your family's life. Kaya nga sabi ko po sa inyo yan, magsisimula yan sa household eh. He will destabilize the kingdom of Satan. From the princess to the demons, alam niyo po yung rules nila na pinag-usapan natin in the last couple of Sundays, na kung saan i-establish ng mga princess, ng mga fallen angels sa kanilang mga demons. Okay? Pastor, paano ko malalaman if the Lord is already ruling my house? How will I know? If God is ruling over the house, my family's lives. Paano ko malalaman, Pastor? O ito, makinig po kayo. Gusto niyo malaman? Ito yan. Kapag nakita nyong merong strife, ayan listen to this, no? Alam niyo yung strife? Yung parang laging away. Alam niyo yung away na mabigat sa katawan? Yung mabigat niya parang, lagi na lang may away, lagi na lang nag-aaway sa ganito, hindi magkaintindihan. Lagi nagbabangayan, umagang-umaga. Kaya kapag meron lang tayo narinig na tumatawag ng trike, kinakabahan na tayo. Sino na naman yung away? Kasi na-trauma ka na. Sa mga ganitong sitwasyon, makinig po kayo mabuti. If there is strife inside the house, hindi mo pa narurule. Hindi mo pa natitake yung dominion over your household. Hindi mo pa nakukuha. Paano kukunin, Pastor? Submit yourself to the Lord and His ways, His plans. Yung nabanggit ko po last week regarding not flirting with the world,
Keep that in mind para hindi ka mag-open ng door sa kaaway. Paano malalaman, Pastor, kapag yung law of sin and death is inside the house? Kaya kayo mabuti. And this is going to be a very sensitive topic. If you found incest inside the house, sariling anak pinagnanasaan, sariling anak nirinig. If there is incest inside the house, there is a spirit that lurks that you might have opened that you don't know. Paano ko malalaman, Pastor? Paano i-rebuke itong mga ito? Kaya nga sabi ko po sa inyo, do not flirt with the world. Ang iniisip natin is hindi tayo target ng kaaway kasi low profile lang tayo. No, the moment you accepted the Lord Jesus Christ, you are a sworn enemy of the devil. Alam niyo po ba yung sworn enemy? Ibig sabihin, gagawin at gagawin nila lahat para mapuksa kayo. Yun. O sabihin na natin ito hindi lang inside the house. Or while you are going to work, you got robbed, you got molested, hinipuan ka, hindi mo alam kung sino, kahit naman naniniwala ka kay Jesucristo at meron kang pananampalataya sa Kanya, alam niyo po, ito yung masasabi ko sa inyo, there is still a sin being practiced. Sabihin ko po sa inyo, tumira po ako sa Maynila at kapag tumutugtog kami, kasi nasa banda po ako noon Pag tumutugtog kami, uwi na kami ng gabi. Ni minsan hindi ako na hold up, ni minsan hindi ako na delikado or whatever. There was a time that I deliberately commit sin. There was a time. And I will admit it to you, hindi po ako perfect. This was during my college days. There was a time. But God is still gracious. And I will tell you how. Na kung saan I'm deliberately sinning to the Lord, then eventually, dahil sa palagay ko lang, dahil sa kasalanang nagawa ko, alam niyo po, yung buong apartment building namin, pinasok ng mga magnanakaw. Pero gracious pa rin si Lord. Lahat na nakawan, kami lang hindi. Then kasi ako yung unang dumating, bakit yung lock ng apartment, sabi ko, nakaganito. Sabi ko, tapos binubuksan ko, ayaw mabuksan. Tapos bumaba ako sa baba. Andun na yung mga tao nagrereklamo, nawala na yung mga Rolex nila, yung mga pera nila, yung cash nila doon. Pero kami, hindi nabuksan. Pero I heard the Lord. Sabi sa akin ng Panginoon, son, you must stop. Nakinig na ako after that. Yes, Lord. I'm sorry. God is faithful and just to forgive everyone who is yung willfully remorseful over their sin. Hihingi ka ng patawad sa Panginoon, patatawarin ka niya. Amen po ba? Ngayon, kapag ang Diyos na nang humawak sa ating kaluluwa and when the Lord sits in our hearts, kapag hinayaan na natin ng Panginoon manatili sa ating puso, He will take over our lives. He will protect us. He will not also protect you, but He will protect your children. Now, because you belong to the Lord, baliktarin natin yung nakasulat sa Hosea, now God cares for your children. Because they are a children of light. Amen? Kaya yung mga malilit nating bata sa kanilang mga magulang, magpatuloy kayo sa Panginoon. Dahil oras na lumabas kayo sa Panginoon, pati yung anak nyo kawawa. Pati yung batang walang kinalaman, madadamay. The law of sin and death is established. It is establishment of Satan's kingdom. From the princes, watchers, fallen angels, to the demons.
Lowest rank demons. Ang alam natin na nakasulat yung sa Biblia that the devil, the thief comes by, no one will see. Walang makakakita. They come to steal, kill, and destroy. Yun lang yung kanilang plano. But the Lord says, I've come to give you life and to give you the abundance of life. Yun yung promise sa atin ni Lord. Ang law of sin and death is steal, kill, and destroy. Yun yung plano ng kaaway sa bawat isa sa atin. But the law of life, which is to give us life in abundance to the full till it overflows. Yun yung pangako sa atin ng Panginoon in the law of life, law of the Spirit of life in Christ Jesus. So ang point ko lang po dito is stay with the Lord. Stay with the Lord. Yun tayo, mananatili tayo sa Panginoon. At do not go out. Now, I want you to understand this. Okay? In this life, earthly life, do not waste any more time. Kundi magpatuloy tayo mag-establish ng kingdom ni Lord. Kasi alam niyo ba, pagdating natin sa langit, there is hierarchy. There will be places in heavens that if you have not suffered enough in this earth, you cannot enter therein. One time, God gave me a vision. Meron akong nakitang gate. Ang ganda. Sabi ko, napakaganda naman ito, Lord. Then, I was trying to enter, and there was an angel who stopped me. You should not enter. You are not allowed. Sabi niya. Why? The Lord, I have the blood. Sabi ko. Pero sabi ng angels, those who are inside this place are only those who are martyred. Yung mga namatay, naging martyr dahil sa Panginoon. If you are not a martyr, you cannot enter here. Sabi niya. Ibig sabihin may hierarchy. Hindi tayo pwedeng pumasok doon. Isa lang yun sa mga pinakita. Pero there are a lot of things. Hindi man natin ito makikita sa Bible, pero ito yung mga secrets and mysteries na sinasabi ng Lord. Ngayon, you could only build the kingdom of the Lord while you are still breathing here on earth. Kaya nga po, the greatest thing in this life is to serve God. Amen. To serve the Lord. Ang hindi nakikita ng mga tao, kasi ito po yan, ang iniisip ng mga ibang tao, hindi naman ako mag-attend dyan sa church summary kasi wala naman ako nakukuha. Look at this mindset. Kapag yung mindset po natin ganun pa rin, you are missing a lot. Okay? You're missing a lot. Because being inside the church is not something the church could give you, but it's something you could do to build the kingdom through the church. Are you getting that? Kasi serving inside the church or serving in building the kingdom of God is the greatest thing you can do in this earthly life. Kasi the more you build things here on earth, nangaluluwa ka, nag-prophesy ka sa mga tao at nakatulong ka, you pray for someone at nakapagpagaling ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, tumulong ka sa mahihirap dahil masyado kang madaming pera, sarap siguro nun, no? Tumulong ka sa mahihirap kasi sila ay na-hospital at kailangan nila ng tulong. Alam nyo, isusulat ito sa langit. At unti-unti, nabibuild mo yung kaharian mo doon. Ibig sabihin, nabibuild mo yung mansion mo doon. At habang lumalaki yung mansion mo doon, nakikita mong madami kang nagagawa dito sa mundong ito. Marahil hindi nyo pa nakikita na meron na kayong mansion sa langit. Lalong-lalo na kapag kayo'y madaming nadala sa Panginoong Hesukristo at ibinahagi nyo yung salita ng Panginoon. You are building the kingdom of God. And the more you build the kingdom of God, the more you are rewarded. Kasi in this life,
kapag ang pananaw pa rin natin kung ano yung i-offer ng mundo, then mababa yung ating pananaw. You must think about the everlasting. Ang everlasting po is eternity with the Lord. Pero alam niyo po ba, halimbawa ito, ngayon, okay pa tayo ngayon, pero namatay ka dahil sa katandaan. Alam niyo ho ba, meron tayong tinatawag na Sheol, na kung doon muna magre-reside ang lahat ng namatay. Hindi tayo diretso sa langit. Amen, hallelujah. Hindi ganoon. Kapag namatay ho tayo dito ngayon, halimbawa, Kristiyano ka, namatay ka, mapupunta tayo doon sa bosom ni Abraham. Alam niyo po yung sa story ni Lazarus, na kung saan si Lazarus andun siya sa magandang lugar and puno ng nature and everything in the care and in the bosom of the Father Abraham. Okay? Tapos, yung mayaman, andun siya doon sa naglalagablab na apoy. Nasabi niya, ito actually wala pang apoy doon. Sabi niya kay, pwede mo ba ako kunan ng ano doon? Itiltil mo yung daliri mo doon sa river at patakan lang yung dila ko dahil uhaw na ako. Sabi ni Father Abraham, ang mga nandyan, hindi pwede mag-meet na mga nandito. Because there is a great divide. Okay? So ganito yan. People of God, if we die in this earthly life dahil matanda na tayo, okay? We will go there. Doon tayo mapupunta. Kapag Kristiyano ka, kasama ka ni Father Abraham. Okay? Pero kapag ikaw ay namatay dahil addict ka, tumador ka, namatay ka dahil sa paglalasing, iba ang susundo sa'yo. Iba ang susundo sa'yo, sinasabi ko. Ang susundo sa'yo, halimbawa, ang mahirap po kasi dito yung, okay yung mamatay ka, halimbawa, na-aksidente ka, okay yung mamatay ka na meron ka pang time na mag-sorry. Lord, sorry po. Patawarin niyo po ako. Tinatanggap ko po kayo ulit bilang aking Diyos sa tagapagligtas. Then, may chance ka pa. E paano kapag namatay ka na point blank? Parang yung kakilala namin na ini-evangelize ni Mama Dang. Sinasama na sa church. Pero siya yung parang, hindi ako niniwala dyan. Ganun siya. There is no God. Ganun pa siya. Scottish siya, no? Scottish. May asawang Pinay. Brit ba? Brit na yun. May asawang Pinay. Yung Pinay niya may jowang Pinoy. Akala niya kapag pinatay niya yung asawa niya, sa kanya mapupunta lahat. Point blank natutulog, pam! Paano ka magsusorry kay Lord doon? Hindi, alam niyo po, hindi nagkulang si Mama Dang. I mean, in-invite, dinala pa, pati yung kasama niya ring isang British na tumanggap din kay Jesus, no? Yun, babading-bading din yun pero nung tumanggap kay Jesus, binibigyan pa si Mama ng kotse. Mayaman pero hindi tinanggap ni Mama, no. Paano pag ganun? Point blank. Alam niyo po, ang susundo sa atin yung mga demonyong galit na galit sa atin. Dadalhin nila tayo doon sa Sheol. Doon sa side na dark and gloomy place, and they will torture you there. Ang mahirap kasi kapag yung torture doon it's already in eternity. So ibig sabihin, kapag sinaksak ka, hinila yung panaksak sa'yo, babalik yun, hihilom. Hindi ibig sabihin yung pagkasaksak sa'yo, hindi masakit. Uulit-ulitin nila yun. Nakwento ko na po sa inyo ito, merong isang gang member sa Amerika na kung saan siya ay tumanggap kay Jesucristo nung sinabi ni Jesus na tanggapin mo ako bilang Diyos at tagapagligtas. Si Jesus mismo ang nagsabi sa kanya. Ito yung nangyari sa kanya. Merong isang gang member na kalaban na nabaril siya. So namatay siya.
Yung pagkabagsak niya daw ng ganun, akala niya bagsak lang din, pararamdaman niya yung lupa. Nung pagkabagsak niya daw, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung paglaglag niya hanggang sa malaglag siya sa lugar na napakadilim. Tapos yung lugar na yun daw, sobrang bigat ng gravity, hindi siya makatayo. Pero yung mga demonyong nandoon, hinihila siya. Hinihila siya. Tapos, kapag pasok mo daw doon, sabi niya, alam mo na yung may mga section eh. Parang chaos siya, sabi niya, pero may mga section. May mga section para sa mga sexual immoral. At nakikita ko doon, sabi niyo, mga sexual immoral doon, tinutusok yung mga ari nilang dire-diretso. Tapos yung mga demonyo, tumatawa lang. Tapos sila sigaw ng sigaw. Tapos yung sabi niyang ganyan, alam niyo, yung hangin dito sa earth, pag huminga ka, masaya ka na. Sabi niya, kasi yung hangin doon, iba, sabi niya. Parang sa hangin pa lang mamamatay ka na, pero hindi ka namamatay. Okay, let me explain. That place is the Sheol. Everyone will go there before the judgment. Wala pang pupunta sa langit kaagad. So lahat yan, si Abraham, si Moses, kung sino pa man yung mga namatay, andun sila dun sa kasama ni Lazarus. And they are waiting for the judgment too. Kaya nga naiinggit sa atin yung mga Bible heroes na nasa bosom ni Abraham ngayon. Sa magandang lugar. Because we are at the end times. We have more opportunities. We are going to see the fullness of the power of God. Makikita pa rin naman nila pero hindi nila may experience katulad natin. Ang tayo, may experience natin yung full blessing ni Lord. Okay? So ito lang po ang point natin yan dito sa ating pinag-uusapan. I want you to understand that all of us need to be in the presence of God. Stay in the presence of God so that the law of the Spirit of life in Christ Jesus will be applied in your life. At hindi tayo mapapariwala. And everything that happens to you and everything and everyone that surrounds you will be blessed because of you. Nakikita niyo yun? So, assuming lang ito, kapag magpapatuloy ka talaga, ibig sabihin, hindi ka makikipag-flirt sa mundo, hindi mo na gagawin yung mga kasalanan sa mundo, gagawin mo ng tama. Ito po yung manual ng tao. Manual ng tao. Basahin po natin. Araw-arawin natin dahil yan ay magpapalakas sa inyong isip sa mga enticement ng mundo para hindi tayo malalaglag. Amen po ba? So, keep on staying in the presence of God that we may not go astray. Yun lang yung point ko ngayong umaga para po tayo lahat ay tumalim sa Panginoon at hindi po tayo mapariwala. At gusto ko lang po sabihin sa inyo lahat bago tayo magtapos, being inside the church is a privilege. Serving God is even more. What are you doing to serve the Lord? Because, bakit ko sinasabing it's a privilege, Pastor? Bakit mo nasabing it's a privilege? Because the more you serve God, the more you build the kingdom of the Lord, the more reward you get in heaven. And everything that we are receiving here, kasi ang binigay sa aking vision ni Lord is, anak, pag nag-overflow na yung building ng kingdom mo sa langit, sabi niya sa akin, that is just like a cup, sabi niya sa akin. And when that overflows, where do you think the overflows will go? Sabi niya. I don't know. Sabi ni Lord sa akin, it will overflow in the earth to you. Nag-gets niyo yun? So, ibig sabihin nito, the more you build the kingdom of God sa inyong panawagan, doon pala mag-overflow. Kaya kahit na ano yung pray natin na, Lord, bless me, bless me. No, stop. Ang gawin lang natin, let's just serve the Lord with all of our hearts. Amen po ba?
Can we all stand in the presence of God? So today, think of a way. Think of a way, Lord, how can I serve you? Think of a way, how can I build the kingdom of the Lord? Alam niyo na ho ba yung panawagan ninyo? Kaya sabi ko po sa inyo, kapag hindi niyo alam yung panawagan niyo, makipag-pray po kayo sa amin tuwing Sabado ng alas 5. We will pray for you. At oras na nalaman niyo na yung panawagan niyo, do not just sit there and do nothing. Do something about it. Dahil kapag narinig mo yung panawagan mo at hindi mo ginawa ng paraan, you will be accountable. Amen? Ibig sabihin nito, pag accountable ka, tatanungin ka ng Panginoon. Alam niyo po ba yung sa Parable of the Talents? Pag binigyan ka ng Panginoon, tinatanong ka niya, ano yung ginawa mo dun sa binigay ko sa'yo? Pero ang gusto natin palagi, Lord, sana bigyan mo ako ng 5 talents. Eh yung 1 talent nga, hindi mo ginagawa ng paraan para ito'y lumago. Gawan po natin ng paraan. Ano ho? Now, there are a lot of things that you can do for the Lord. Pwede natin simulan sa family natin. Let's bring our household in this place that they might also be safe. Pastor, mga backslider lang sila. Pastor, ano yung pwede kong gawin? Keep on praying for them. But do not just concentrate over them. Bring also your friends or anyone you are close. Dahil alam niyo ho ba, accountable din kayo sa mga kaibigan yung hindi Kristiyano? Yan. So, ipanalangin din po natin silang lahat. So, today, let's just give our hearts to the Lord once again. At hayaan natin ang Panginoon ang manatili sa ating puso at hindi ang kaaway. Panginoon, maraming po salamat sa iyong biyaya. At Lord, sa bawat katuruan na amin narinig ngayong umaga, kami po ay inyong tulungan na naway maintindihan po namin ito ng fully, Lord, na hindi po kami lilis ng aming daan. Na sa tuwing po kami lalakad sa inyo, nakasama ninyo, Panginoon, naway magampanan po namin ang lahat ng gusto mo pong mapangyari sa aming buhay. So, Lord, we completely submit to you. We pray, O Lord God, that may you write your rules inside our hearts. The Lord says, this is my rules. Start with my word. Read my word that I may write it down in your heart. Can we just respond to the Lord and say, Lord, yes, we will do it, Lord. Lord, today we just want to bring you back all the glory, honor, and praise. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.